So ayan, nandito tayo sa airport ng Chubu, Central Nagoya at naghihintay tayo ng flight natin. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Today ay twice akong sumakay ng eroplano. Twice. So yung kanina, pabalik dito sa Nagoya galing Okinawa. And babalik na naman ako ng Okinawa. So maghantay ako dito ng mga 3 hours. So ang ginawa ko, naglibot-libot at tapos nakakita ako ng onsen. Ganda ng style ng ano nila dito. Ito yung onsen na sinasabi ko sa inyo. Yan. So dun sa mga gustong mag-onsen, matagal-patagal pa yung flight nila, pwede kayo mag-onsen dito. Surugi Dokoro. Ayan, so dito ako nag-onsen. Solas pa, sauna. Kapag matagal-tagal pa yung flight mo, katulad ko, mamaya pa mga 7 o'clock, edi tambay muna ako dyan sa loob. Kasi medyo pricey. Nasa 1,500 yung merong towel. Maswerte ka kung may dala ka ng towel kasi syempre, babiyahe ka naman. Gaganda ng ambience dito. Ito lalo na dito, ang ganda ng view. Wow, parang parang Demon Slayer. Ang ganda oh. Parang ako nasa ibang bansa. Ay, nasa ibang bansa nga pala ako. So, ang aking flight ay this one. 1845 Okinawa GTA JTA 49. So nakakuha na ako ng ticket kanina. Ang daming magandang view dito. Dito lang yan sa 4th floor. Ayan, mag-Alano tayo. Parang turistang-turista lang. Nakakatawa, mukha akong tanga. Hayaan ko na, sige na. Minsan lang naman ako nandito. Meron pa akong tripod na hawak. Para damang-dama ko na turista ako ngayon. Minsan lang ako mag-live ng ganito katagal. Abangan ninyo guys kasi meron na naman tayong gala. Pagdating ng aking best friend from the US, magta-travel na naman tayo by the end of this month. Pupunta kami plano namin pumunta ng Osaka, Kyoto, Nara. Abangan nyo guys at mag-vlog tayo syempre. Tuloy-tuloy lang yung ating pagbabakasyon since eto na yung hinihintay natin, diba? Matagal-tagal din tayong hindi na napagbakasyon. Gala pa tayo dun. Ito mukhang maganda dun. Iba naman ang style ngayon dito. Ganda, diba? O diba, turistang-turista ang dating ko, diba? Nakaganto pa ako kahit na mainit. Medyo late naman na. So, konting oras na lang at babiyahin na ako pabalik ng Okinawa. Paano nangyari yun? 3 days lang talaga yung aking biyahe sa Okinawa. Courtesy of our company. Pero, dahil sumabay nga yung aking family and friends, gusto rin nila mag-Okinawa hanggang Sunday. So, para masamahan ko din sila, kailangan kong tapusin yung 3 days sa company ko, bumalik dito sa Nagoya, and today ay babalik ulit ako ng Okinawa hanggang makasama ko sila hanggang Sunday. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagsubaybay sa aming mga videos. Ito, tingnan natin tong Sky Observatory. Kitang-kita yung mga airplane dito. Ako lang ang maingay. Diba? Kahit saan ka lumibot dito, ang daming magagandang pwesto, ang daming magagandang mga location. Actually, nakakuha na ako ng plane ticket kanina. Sasakyan kong Japan Airlines papabalik ng Okinawa. Pero yun nga, 6:45 pa yung flight. And wala pa nga 4 o'clock. So, gala-gala muna tayo within this area. Marami kang makikita dito na mga restaurants dito sa 4th floor and mga umiyage naman dito sa 3rd floor. Ayan, 3rd floor. So sa mga gustong bumili ng mga umiyage, dito pala sa airport madami na. Pero price. Kanina ang kinain ko, bumili ako ng food dun sa taas kanina, 4th floor. Sandwich, salad. Okay na, pang lang, tawid gutom. So yan, kung balak nyong tumambay dito ng matagal-tagal, marami naman kayong makakainan. Ayan. So ayun yung domestic departure. Pasok na ako sa departing area and doon na lang ako maghihintay hanggang sa makasakay ako sa boarding gate. Ayan, so tara! Ayan guys, tapos na tayong magpa-inspect ng ating mga gamit bago ka makapasok dito sa departure or sa domestic departure area. And nandito na naman ako. Kanina galing lang ako dun sa Okinawa. Babalik na naman ako ng Okinawa. So hanapin na natin yung gate. So sabi dito, gate number 7. Departing time is 18:45 or 6:45. Gate number 7. Okay, gate over there. Over there. There. Tara na. Sakay na.
Grabe, nakakagutom pala itong panayang biyahe, ano? Nagugutom na ako. Pero mga light meal lang kinakain ko kasi mamaya kakain na naman kami. Maggagala-gala, mag-iizakaya. So yan, abangan nyo guys. At idodocument natin yung mga trip natin para at least, diba, kung kayo naman yung babiyahe, meron kayong idea kung saan kayo pwedeng pumunta. Ayun, gate number 7. Gate number 7. Tingnan nga natin kung yan nga talaga yun. Wala pang nakasulat kasi ang aga ko. Wala pang nakasulat to. Kaya okay, tambay muna tayo. Maghanap tayo ng charging station dito kasi meron naman silang ayan, tulad yan. So maki-charge tayo kasi wala na akong battery at mag-e-edit. Ayan, so maghintay muna tayo dito sa boarding gate. Andiyan lang yung boarding gate. Ayun, na-refresh ako kasi nag-ano ako kanina, nag-onsen ako. Nagulat ako dahil first time kong makakita ng onsen dito sa loob ng airport. So dun sa mga ano pala, dun sa mga mag-i-stay dito ng medyo matagal-tagal na oras bago yung kanilang flight, pwede kayong mag-onsen dyan sa 4th floor ng Chubu Centrair International Airport. Actually, ngayon nandito ako sa domestic since sa Okinawa naman ang punta ko. Ayan, naka 3 days din tayo guys from the moment na pumunta tayo ng Okinawa. Nag-upload ako ng video. I hope napanood niyo yan. Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo guys, sayang naman yung upload ko, diba? Today is day 3 ng aking pag-upload. And itong mga nakarang araw, sobrang na-enjoy ko naman yung ano namin, yung company outing dahil marami akong na-meet na mga hindi ko pa nakakatrabaho. Nakita ko kung gaano kalaki syempre din yung company na napasukan ko ngayon. So hopefully yung mga nanonood sa akin na mga subscribers or yung mga nakikichismis lang at hindi naman nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo. Wish ko na sana makahanap din kayo ng ganyang klaseng kumpanya. So ako naman kasi nakita ko lang yan sila sa Hello Work website nung time na walang-wala talaga akong, yung feeling ko na walang-wala ng pag-asa na makahanap ako ng trabaho. Pero sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa, diba? So tuloy lang ang laban. And after 3 years, andyan pa rin ako sa kanila at naging Seishine or naging full-time employee. At eto nga, after 1 year, na kasama pa ako sa kanilang anniversary, dun sa kanilang 60th anniversary ng kanilang company, at kaya kami napatrip to Okinawa. Yung second day namin sa Okinawa is nakasama ko yung aking family and friends kasi nga last April ko pa na ibalita sa kanila na yung company namin may plano ngang mag company tour dito sa Okinawa ng October. So nung time na yon ay syempre na-excite din sila at hindi pa rin sila nakakapunta sa Okinawa, and kaya nag-book na din sila at para magkita kami doon. At yun na nga yung nangyari. Yung second day na yun makakasama ko yung aking family and friends. Marami kaming napuntahan, marami kaming na-enjoy ko. Mas na-enjoy ko yung trip namin. Ito pa, hindi pa tapos yan kasi Friday pa lang ngayon, may Saturday and Sunday pa, at marami pa kaming chance na mapuntahan sa Okinawa. Kaya abangan nyo yan guys. And itong mga nakarang araw nga, ang dami ko nalibot. Ang ganda ng American Village. I hope na kapag bumisit kayo dito sa Okinawa, yun yung isa sa mga must-see attraction dito dahil napakaganda. Ang daming mga attractions or ang daming mga angles na pwede kayong mag-picture-picture, pang Instagram talaga yung mga bawat side doon, bawat location, napakaganda. And pagkain, ang dami din masasarap na pagkain. So syempre na-enjoy ko yung pag-i-stay ko sa hotel, dun sa Hilton Hotel. Syempre sponsored yan ng company, pero I don't think na afford ko yan kung ako lang ang magbabayad. Pero yun, napakagandang experience dun sa hotel sa Okinawa, Hilton Chatan Resort. Then nagpunta kami dun nga sa labas nung Hilton, nandun yung malapit lang dun yung American Village. And then marami kayong makikita mga pagkain dun, mga Japanese cuisine and yung mga parang Chinese din may halong Chinese and Japanese yung mga pagkain. Although syempre medyo pricey, pero kasama na yan sa kapag plano ninyong mag-travel dito, kailangan talagang gastosan ninyo yan. So kailangan wag lang compute ng compute, diba? Hindi nyo mai-enjoy yung mga tanawin, scenery kung ang iniisip ninyo yung dapat ready talaga kayo sa budget, diba? Imagine niyo na lang 10,000 pesos per day para talaga ma-fully enjoy nyo, no? Kung 10,000 pesos per day, parang mga 2 lapad yan a day.
Kasama na siguro dyan yung Airbnb, yung kung saan kayo tutuloy, kasi mas re-recommend namin sa inyo na mag-Airbnb kayo. Katulad nung family and friends ko, so nag-book sila ng Airbnb at yan, pinunta namin yung area kung saan sila nag-pabook ng Airbnb at kasyang-kasya doon yung mga 13 people. Ang dami namin eh. So, yun. Sila nga yung babalikan ko, kaya nga ako babalik ng Okinawa. And napaka-convenient din kasi after nun, Airbnb, kailangan din mag-rent a car ka. Kung meron kang driver's license at pwede kayo mag-drive dito sa Japan, dapat mag-rent a car ka kasi sobrang hirap bumiyahin ng transportation kung hindi ka nakapagsalita ng Nihongo. Pero ako nga kahapon, na-experience ko yan. So, first time kong mag-travel papunta dun sa area ng Airbnb ng aking family and friends. Nag-bus ako. Sinundan ko lang yung Google Map at napakadaling gamitin, guys. Siyempre, samahan mo na ng pakikipag-usap dun sa driver, dun sa Japanese driver. Naka-4 na beses yata akong sakay ng bus. Papalipat-lipat, Norikay ang tawag dun. Tatanungin mo lang kung ito ba yung papunta sa ganitong area at ang sinusundan ko nga lang yung Google Maps. And first time ko ding nagamit yung live Google Map. So, yung live Google Map, yun nga ba tamang term doon? Yung Google Map is, pag ginamit mo siya, ito papakita ko dito sa video na to, pag ginamit mo siya, naglalakad ka, parang kang alam mo yun, nagpo-Pokemon Go, at nakikita mo sa screen kung saan kang direction pupunta. Meron siyang virtual or augmented reality na na mga arrows para sundan mo yung location kung saan ka dapat papunta. So napakaganda, napakadali lang gamitin at i-recommend ko yun sa inyo. I-recommend ko yan na gamitin ninyo yun, guys. Kasi talagang napaka-benry, convenient at makakapunta ka dun sa gusto mong puntahan kung ikaw ay babiyahe lang via public transportation like bus. So yun yung ginawa ko kahapon at nakapunta, gulat na gulat sila. Kasi almost lagpas 1 hour yun na bumiyahe ako. At yung family and friends ko, nagulat sila, nakakapunta ako sa area nila na hindi nila ako sinusundo. And guys, sana nagustuhan nyo itong video na to at abangan nyo yung mga susunod pang mga videos na i-upload ko. Like, share, and subscribe. At gusto yata nila makasali sa akin pero blurred na may mukha nila. Like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage. I-click nyo tong playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyo kalimutan i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye! So yun guys, magbo-boarding na tayo. Pabalik ng Okinawa. Ay, nagtatawag na. So antayin ko lang yung group ko. Group number 4. Pre-boarding. Boarding time. Back in Okinawa. Nandiyan yung sasakyan. Hindi na pala makita. Yan, so papasok na tayo sa entrance ng airplane and we're about to board the aircraft. And guys, I'm back in Okinawa again for the second time. And susunduin ako ni Jin Sensei. Tingin ko nandyan na siya sa labas ng airport, Naha Airport. So, halika na, kitain na natin siya. Kapagod. Parang masusuka na ako. Parang 2 beses ako. 2 days, 2 beses ako nag-aeroplano. 2 hours papuntang Nagoya. Tapos another 2 hours papunta babalik dito sa Okinawa.